At dahil 2 buwan lang sa isang taon, mamulaklak ang mga ganitong klaseng bulaklak. So, kailangan natin sadyain para mapuntahan natin ang kanilang flower field. So, as you can see, yung mga puno wala pang mga dahon dahil nasa spring season pa lang tayo ngayon. So, dahil nga spring season, ito rin ang season ng mga tulips na kung saan yun ang ating dadayuhan for today's video. So, sana mapatapos yung video na to para matuwa naman ako sa inyo. So, ang pupuntahan kong lugar today is Voorschot. So, ito yung isa sa mga farm field dito sa Netherlands na kung saan hindi katulad ng Keukenhof na kung saan napakaraming turista. Kaya napili ko itong lugar na to dahil nga is more quiet. So, wala akong masyadong kaagaw sa makikita sa aking background. Walang mga taong nakatayo, nagpipicture-picture. At dahil ito ay 30 minutes away lang from our home. So, sa inyo makikita, diba, yung mga puno, ganyan siya ngayon kalbo. Pero darating yung araw, mga 2 months, magsa-summer na. So, nandiyan na narating na namin ang field na kung saan iba-ibang kulay yung nakikita nyo. May nakikita kayong yellow, di ba? O, ayan, kinikilig na ako kasi nga, ay nako, ewan ko ba, ba't parang gusto ko talaga yung nature. Para ako, ang saya-saya ko pag makakita ako ng mga iba't ibang klaseng uri ng mga bulaklak. So, ayan, sa daan pa lang kami nakikita na namin, may mga ngilang mga tao nag-stop dun sa kabilang side na kung saan maaari silang mag-take ng picture ng libre, walang entrance. Kaya yan ang sadya ko rin dyan, makalibre. Kung gusto nyong pumunta sa Netherlands, bisitahin nyo to. So, ito ang perfect na time at buwan na para magbisita sa bansang ito dahil nga ito ang season ng mga tulips. Nanatili talaga ako sa sasakyan sa totoo lang talaga, malamig talaga sa labas at sobrang hangin pa. And also yung napili kong area, wala nga siyang tao pero makikita ninyo, sobrang lakas ng hangin dahil nga, and also yung mga bulaklak medyo hindi pa siya flourish masyado. So mas pinili kong sa ibang area naman. Ngayon mas naiintindihan nyo na kung bakit tamad na tamad yung mga content creator na nirahan sa malamig na bansa gumawa ng mga content. Lalo na pagdating sa outdoors activities kasi sobrang lamig talaga sa totoo lang. Kaya nagmumukha lang talaga siyang maganda ngayon kasi nga kahit 15 degrees Celsius, mainit, lumalaban yung lamig at saka init pero mas lamang talaga yung lamig. Lalo na kapag humangin, ay nako dahil it's killing you softly. Sobrang lamig, ayun talaga yung magkakapasipon sa'yo. Pero buti na lang talaga malakas ang resistensya natin dahil sa sobrang isang taon ko na napaninirahan dito sa Netherlands, hindi pa naman ako nagkakasakit, awat ng Diyos. Ay, nako. So, ito yung field ng hyacinth flowers na kung saan, alam nyo, sobrang bango ng buong kapaligiran dahil sa bango ng bulaklak na yan. So, sa iba-ibang area, may makita kayong purple, pink, peach, and also white ang area. Solong-solo ko, diba? Dahil nga ako lang talaga yung tao sa panahong iyan. So, yun ang gusto ko yung magagawa ko yung aking mga pictorial and tanggal jacket, be ready to take a picture, then mamaya suot na naman ulit ang jacket. Ganun lang magtrabaho ang content creator dito sa malamig na bansa. So may mga ngilang mga tao nga nakikita na kung saan, bakit ako nakasuot ng pang summer na dress, tapos naghihintay yung mga sasakyan nila, and also take na rin ng picture sa area na yan. So, kaya naglakad ako sa unahan kasi medyo yung ibang mga tao kasi nagsisimula sa doon. Ayoko makikita yung may mga tao sa background ng aking video. Kaya yan, makikita ninyo, yan ang realidad ng paggagawa ng content dito. Magsuot ng jacket na kung saan dahil nga para hindi lamigin ang ating baga. Oh, ayan na guys. So, ang Voorschot nga, napapaligiran ito ng farm field ng mga bulaklak. So, malapit siya sa Keukenhof. So, ang kinaibahan lang talaga sa Voorschot na to, na lugar, na kung saan hindi siya masyadong tourist crowded. Di katulad ng Keukenhof na kung saan punong-puno ng mga turista doon. Maraming kang kaagaw, maraming mga tao sa iyong background. So, dyan, so, alam nyo na, basta kapag may mga plano kayong pumunta dito sa Netherlands, let me know, PM nyo ako kasi bibigyan ko kayo ng mga tips and idea na kung saan mas magandang kumuha ng mga ganitong klaseng picture. Mas maganda nga kapag makapag-drive kayo internationally, lalo na yung mga Filipino citizen na gustong pumunta na dito sa Netherlands. Kasi kapag magre-rent kayo ng over or makikisabay kayo sa mga tao dito sa mga turista, so limited lang yung mga time ninyo. So mas maganda mag-rent na lang kayo ng inyong car, basta make sure na meron kayong international driver license para makapag-rent kayo ng car and makapunta kayo dito sa mga ganitong klaseng uri ng mga farm field. So, hindi ito tulips farm ha, kasi yung tulips farm, pupuntahin ko pa yung mamaya, pero hindi pa siya totally flourish. So, nakita niyo may mga ngilang tao na kung saan. Sa totoo lang guys, bawal talaga lumakad dyan sa may na yan, sa may line na yan. Pero yung may nakakita nito, matitigas yung ulo ng ibang mga turista, yung mga tao, pumupunta talaga sila doon. So may finding kasi yan. Iba talaga ang sweldo dito sa Netherlands na kung saan makikita ninyo, yung bansang ito talaga, perfect tagdating talaga sa mga bulaklak. Kasi di halos dito makikita ng iba't klaseng uri ng
mga bulaklak dito na tumutubo lang sa bansang ito dahil angkop sa klima ng bansang malamig na kung saan napaka-unpredictable ng weather. So, itong klaseng bulaklak na to mostly nakakita lang natin sa during spring season, 2 months. Just like tulips. Ang tulips din kasi talagang sensitive din na bulaklak at hindi yan siya naglalast talaga like whole year. So that's it for today's canal. So kapag may mga tanong kayo, ask lang kayo sa comment section, and also you can send me personal message for any inquiries, and also if you have any plan to come and visit here in Netherlands. So, I will give you some tips and advice na baka pasok sa mga budget ninyo. So, yun lang. Bye-bye!